congressmen na pumirma ng walang basa-basa doon sa verified impeachment complaint ay dapat yun daw pong nagtumutugis kay Vice President Inday Sara Duterte ay may pananagutan din at dapat din panagutin sa sambayan ng Pilipino at dapat din panagutin sa sambayan ng Pilipino. Hindi lamang yung kanilang tinutugis. Ibig pong sabihin, wag po kayong malulula sa mga termino ng Korte Suprema. Si Alma Yulo, mamosto, binasa niya ito. The end does not justify the means. Tutungo po tayo dyan. Pero tama po yun. Yun ang maganda maganda po yung ating topic at naiaangat po natin yung antas ng pampublikong diskurso, higit pong lumalalim ang kaalaman ng sambayan ng Pilipino sa mga nagaganap sa ating bansa. Si May Cotillion, hello attorney, I'm watching from Taiwan. Marami pong salamat. Ganon din kay Epifania Humiwat at kay Lenny Garcia. Ito, maganda pangalan nito, Bantay Kiliti, Attorney Vic, the best. Maraming salamat. So yun po yung sinabi. Ibig sabihin, nung ginawa pong angkla ng Korte Suprema yung Article 11 Section 1, yung public office is a public trust, sabi din ng Korte Suprema, lahat ng nagnanais na sumali sa prosesong ito na panagutin yung mga accountable or impeachable officers, kagaya ni Vice President Inday Sara Duterte, ay equally accountable dapat at may pananagutan sa ating mga Pilipino. Yung mga tumutugis dapat ay may pananagutan din sa hindi lamang yung kanilang tinutugis. Ano po ibig sabihin nun? Ang nangyari, tinimbang ni Korte Suprema yung mga tumutugis at sa kanyang pagtimbang, nakita niya kulang. Tinimbang sila ngunit kulang. Yan ang buod ng invocation ng Article 11 Section 1 sa unanimous decision. Ulitin ko unanimous decision ng Korte Suprema sa pagbabasura sa kaso na yung petisyon sa Korte Suprema to declare unconstitutional yung impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Void na po iyon. Void. Kaya sinabi ni Senate President Chis Escudero na hindi maaaring hindi galangin, hindi respetuhin, hindi kilalanin at hindi tukdin ang naging desisyong ito ng Korte Suprema na unanimous. Kung hindi, baka magkaroon tayo ng constitutional crisis. At ayaw naman din yung mangyari na tila isang banana republic ang ating bansa. Ibig sabihin, yung banana republic ho kasi pagka ang bansa mo ay tinawag na banana republic, hindi naman po ibig sabihin number one producer ka ng banana. Hindi po. Kaya po yung banana republic, derogatory po yun nakakahiya po yun kapag ikay binansagan na ang bansa mo ay isang banana republic. Ibig sabihin, kagaya po ng ating pagbubukas, hitik, siksik, liglig, umaapaw sa korupsyon at kahirapan ng iyong bansa. At mahina po yung istruktura ng iyong gobyerno at mahina po yung istruktura ng governance o ng pamumuno sa iyong bansa. At kaya po naturan yan ni Senator Chis Escudero nung atin pong nabasa yung mga feed dyan sa kanyang naging pahayag, hindi raw pwedeng susundin lang natin yung gusto natin. Tama po yun. Because at the end of the day, kagaya po ng ating isinusulong dito sa Hakbang ng Maisog, uphold, defend, and respect the Constitution. Hindi po pwede na i-disregard natin yung rule of law. Sapagkat equal branch po ng Legislative Department, ng Executive Department, ang Korte Suprema o yung Judicial Department ng ating pamahalaan. Yun po yung struktura ng ating gobyerno. At hindi dapat ito baliwalain ng mga iilang mambabatas sapagkat nagsalita na po ang Korte Suprema Yan na po yung last arbiter at huling bantay ng ating demokrasya. Hindi natin yan pwedeng isang tabi at hindi natin pwedeng hindi sundin. Kay PTUB channel, kay Inday GTV from Hong Kong, good afternoon. Hi Inday, maraming salamat sa iyo. Tama yung sinabi ni Senator Subiri, sabi ni Jim_Lord. Pag di sumunod sa Supreme Court, tayo ay parang mga unggoy. Medyo related po yun sa sinabi naman ng kanilang presidente ni Senator Chis Escudero. Banana Republic, unggoy, paboritong pagkain ng mga unggoy ang banana. So si Fearless4419, kamusta po? Mabuhay. Kay Junvester Aseo, mabuhay Maisog. AVR, mabuhay ka rin. Kay Briggs, watching from Kuwait. Sino ito? Si Andy.
Watching from Moscow, mabuhay ka. At si Mahal Eichmann, Attorney, sobrang gulo na dyan, balik na lang kaya dito sa Switzerland. Mahal, alam mo, mahal natin ang Pilipinas, alam kong ganun din kayo, at naririto ang ating buhay. At minsan siguro makapasyal ulit pagka maluwag-luwag ang ating at kakaya nating bumalik. Si Ave, paano ba ito? Si Ave Borda Sambrona. Banana Republic, meaning the government ay unggoy, kasi yan ang fave na food, unggoy. Yun nga po yung ating nasabi kanina. Kaya watching from Sweden, si Ramos Regan from Sweden. Kay Shari Picsho from Seattle, padayon lang, attorney. Kay May Beshi, ganun din kay watching from Aurora, Colorado, si Luci Advincula Pasa Hover. Kay Giorgio Emiliano Kaj, watching here, Saudi Arabia. Si Eson, ano na po, update sa GAA case, pupunta po tayo dyan. So yun po, at matatandaan natin, hindi ba, nung atin pong magbabalik tanaw, tagal ko noong sinabi na yung impeachment po laban kay Inday Sara Duterte, ang ating pangalawang Pangulo, ay matagal nang patay. Nung ito po ay hindi inaksyonan, hindi po maaaring makatawid yung 4th impeachment complaint from 19th Congress to the 20th Congress. At ito na nga po yung naging hatol ng Korte Suprema. Yung pagdidribble, yung freeze the ball, o yung paglalagay sa freezer nung tatlong nauna, yung impeachment complaint 1, 2, and 3, para mabigyang daan yung impeachment complaint number 4. Hindi rin po pinalagpas ng ating Korte Suprema. Ulitin ko, unanimous yung decision. Ang sinabi ng Korte Suprema, essentially, the inaction of the 19 Congress members of the House of Representatives, yung mga impeachment boys and girls, yung mga pumirma po dyan sa 4th impeachment complaint at yung sa impeachment complaint 1, 2, and 3. Yung kanila daw pong inaction, meaning yung freeze the ball, yung dribble, inagay sa freezer, inupuan, ay hindi po maaaring sabihin hindi action ng mababang kapulungan. Hindi raw po maaaring sabihin hindi inaksyonan ng Secretary General ng House of Representatives. In fact, lininaw ng Korte Suprema yung hindi sadyang paggalaw ng Secretary General ng House, yung kanyang pag-acting inupuan niya, yung tatlong naunang impeachment complaint, hindi ho maitatanggi is a positive act or positive action on his part or on the part of the House of Representatives. Yung po, yung naging aksyon nila, yung hindi nila pag-akto doon sa naunang impeachment complaint 1, 2, and 3. Kung kaya, nauwi ito sa termination at dismissal ng tatlong complaint.